Sa latest update ni Doc Willie sa kanyang social media, marami ang nakapansin na tila lumalakas ito. Bumubuti na ang kulay ang pangangatawan ni Doc Willie. Katatapos lang ng ika-6 na chemotherapy ni Doc Willie sa Singapore. Ayon sa doktor ng bayan ito, na umano ang last chemo session niya at magpapalakas na lang umano pa ito para makabiyahe pa uwi ng Pilipinas. Kaibigan, maganda po topic natin ngayon, mga bawal gawin at dapat gawin ng bawat edad. So, edad 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s. Ano yung mga dapat gawin mo every decade para at least lumakas yung katawan natin. Makapunta tayo maayos mula 20s, papuntang 30s, 40s, 60s, pataas. So, ang tips natin, tigli-5 tips tayo bawat dekada. Physical tips, physical health, mental tips, and emotional tips. Umpisahan na natin ha. Sa edad 20s, okay, mula 20 hanggang 29 years old, mga kabataan. Siyempre, ang 5 tips natin, number 1, dapat meron ka ng good health habits habang bata ka pa. So, tama na ang diet mo, kahit 20s ka pa lang, tama na yung exercise, at sapat na yung tulog. Number 2, sa edad 20s, kailangan mo ng stress reduction. Very stressful maging edad 20. Siyempre, hindi mo pa alam ano gagawin mo. Meron pang mga boyfriend, girlfriend dyan. So, stress ka rin sa mga panahon na yan. Number 3, iwas sa bad behavior. Anong bad behavior? Iwas sa sigarilyo, sa alak, sa droga. Okay? Number 4, develop strength. Sa edad 20s, diyan ka magpapalakas kasi nga, yung muscle na maiipon mo sa edad 20s, yan ang gagamitin mo pag matanda ka na, edad 40, 60. Dapat mag-umpisa ka sa 20s, marami ng muscle para meron ka ng iipunin. Kasi sa pag-edad, lumiliit ang muscle. Okay? Number 5, kailangan mo na rin ng check-up, kahit annual check-up lang. Once a year to that edad 20s ka pa naman eh. Hindi pa naman ganito kalala dapat. Okay? Unless overweight ka o may medical problems ng una. So generally 20s ganyan lang po. Punta tayo sa edad 30s. Ano nangyayari sa edad 30s? 30 to 39. Yan, may work stress na yan. Nagtatrabaho ka na. Stressful na. Tapos yung pagpapalaki ng pamilya, di ba? Family stress, edad 30s, 30 to 39. So, ito ang 5 tips sa mga edad 30s. Number 1, dapat priority ang tulog. Ito ang madalas na may insomnia ka talaga. Marami tayong tips paano ang tamang tulog. Number 2, dito mo papalakasin yung abdominal muscles mo or core muscles. Kasi nga, dito nahihina unti-unti. Edad 30, hihina na eh. So, kailangan meron kang mga abs. Dito, kaya mo pa mag-sit up. Kaya mo pa magpatigas ng stomach muscles mo, abdominal muscles. Kasi gagamitin mo yan pag edad mo. Pagdating mo ng 50, 60, para maayos ang posture mo, kailangan maayos yung abdominal muscles mo. Okay? Number 3, para sa mga edad 30s, prevent chronic diseases. Parating na yung high blood, diabetes, sakit sa puso, cholesterol. So sa 30s, parating na yan. Kaya mag-ingat na. Bawas alat, bawas matataba, bawas sobrang tamis. Number 4 tip sa edad 30s, monitor your diet na. So medyo ingat na sa diet. Hindi na pwede junk food, chichirya at ano pa. Avoid fatty foods. Number 5, work-life balance. Siyempre, itong edad 30s ang may trabaho, pamilya, be happy. Okay? Next, sa edad 40s naman, ano naman mangyari? Sa edad 40s, hihina na metabolism mo eh. Mahina na metabolism. So, kailangan mo aerobic exercise, sports. Yan, kailangan nyo yan. Number 2, kailangan mo rin bone health. Okay, pampatigas ng buto, calcium, vitamin D, di ba? Tapos sabi ko nga, number 1, aerobic sa sports. Number 3, kailangan yung utak papaganahin na. Malakas pa naman ang utak ang memory sa 40s. Pero pagdating ng 60s kasi,
hihina na yan. So, pinapractice na yung utak. Huwag laging mag-calculator, mag-aral ng chess, pero mga pampasharp ng utak. Kailangan may trabaho, may project. Hindi pwede walang laman yung utak natin. Baka mabobo tayo. Okay? Number 4, yan, edad 40s. Ano yung number 4? Sa babae. Palapit na tayo sa menopause, di ba? So, may hormonal changes, menopause, may hot flashes. Papacheck na sa OB. Yung iba nagme-menopause edad 45. Yung iba edad 40. Iba edad 52. Depende sa iyo. Number 5, ito na, edad 40s, screening for cancer na tayo. Ito yung parating na yung mga sakit, yung mga breast cancer, mammogram, colon cancer, pancreatic, liver cancer, yung mga ibang cancer, di ba? Hindi pa naman, pero kailangan nyo na ng test, mga blood test, tsaka ultrasound ng tiyan, chest x-ray, lung cancer, kung smoker, dyan maglalabasan, edad 40s, 50s. So, nakita nyo, medyo inaagapan natin. Okay, next, edad 50s, dekada 50s. Pag 50s na kayo, taas ang kamay. Okay, si Doc Willie 61 na ngayon eh, habang ginagawa ko tong video. So, edad 50s, kailangan nyo na flexibility and balance. Diba? Edad 50s, medyo matatapilo ka na, mahina na balanse, hindi ka na flexible, hindi mo na maabot yung paa mo. So, diyan ka umpisa na mag-i-stretch. Actually, itong flexibility and balance, edad 30s, inumpisahan na dapat to. 30s, 40s, ito sa 50s. Sa 50s ulit, number 2 is bawas stress sa trabaho. Stress sa buhay. Kasi edad 50s, humihina na ang katawan. Bumabagal na metabolism natin at pati yung utak humihina, puso humihina. Number 3 tip sa edad 50s, improve posture. Yan na laging, kahit ako, ito mo, naka-slouch eh. Kailangan talaga laging remember your posture. Diba? Dapat may taga-remind. Sabihin mo sa mister o kay misis pag nakitang kuba. Kasi pag matanda, nakukuba eh. Diba? Kaya ganyan talaga yan. Chin tuck ko. Chin tuck. Ano to? Chin tuck. Press. Diba? Mag-double chin. Ano? Double chin. Okay. So, ito, may konting taba, may konting steroids to, pero mostly taba eh. Tsaka pag tumatanda, ganito, nagsasag. Bumabagsak talaga, tapos nagkakalinya dito. So, yun ang edad. Kasi yung mukha nga natin talaga eye bags at bumabagsak pa nagkakaedad. So, pag edad 50s, improve posture. Number 4, diet. Ito, importante. Edad 50s, bawas na ng pagkain. Bawas rice. Ang protein na itataas. Bawas carbohydrates, kanin, tinapay, mais. Bawas na sa rice. Bakit? Edad 50s, dito ka na tumataba eh. Mabagal na yung metabolism mo. So, pag yung kain mo sa edad 50s para sa kain mo dati, tataba ka. And number 5, kailangan socially active. Kasi dito na time ng depression, baka medyo malapit na mag-retire. Ito naman, edad 60s para sa akin at para sa lahat ng kababayan natin. So, pag edad 60s na, dyan na maglalabasan yung high blood. Marami ng, may iba nga, maaga pa, 40s pa lang, may high blood, may diabetes na, cholesterol, kidney, sakit sa puso. So, ano ang limang gagawin natin pag edad 60s? Number 1, papalakasin mo pa rin muscle and joints mo. Pero, suwabe na. Hindi na pwede yung mga yung basketball, football, medyo hindi na kaya. Siguro may taong kaya, pero generally, medyo hindi na kaya. Kaya hinay-hinay na. Number 2 tip sa edad 60s, alagaan ng puso, alagaan ng kidneys. Bawas matataba, bawas karne, taba, damihan ng isda, bawas asin. Dito nga sa Singapore, bawal ng asin. Hindi naman bawal. Halos lahat ng pagkain nila matabang. Kasi binabawasan. Marami low salt, low sugar sila. Kaya nga healthy mga tao dito. Mahaba ang buhay. I think up to 88 years old ang life expectancy. Sa Pilipinas, 70 years lang life expectancy. Kasi nga dito, bawas alat, bawas asin,
bawas taba sa kinakain nila. Gobyerno nagko-control. Number 3, mental health. Mahalaga. Okay, sa edad 60s. Paano magre-retire na, malulungkot na, pag nasa bahay hindi nagtatrabaho, mapupurol. Kaya sabi ko nga, huwag magretiro. Pwede kayo mag-retire sa trabaho nyo pero gawa pa rin ang gawa. Okay? Number 4, para sa edad 60s, brain exercise. Yung mga games, kahit dama, anong game. Basta pagganahin yung utak, mag-aral ulit, magbasa ng libro. Diba? Hindi yung puro nood lang ng comedy sa shorts. Hindi po, dapat talaga umaandar, umiisip. Dapat medyo sumasakit ang ulo mo, kakaisip. Okay? Mag-calculate ka, 42 times 38, di-try mo. So, parang gawa ng gawa. Maganda nga may trabaho. At siguro maganda kumikita ka rin sa work mo para meron kang incentive. 60s, monitor vision and hearing. Yan. Pag edad 60s na, babantayan mo yung paningin. Sigurado malabo na yan. Pandinig, humihina na yan. Okay? And lastly, pag edad 70s to 80s, ito na, 70s, 80s, 90s, tuloy-tuloy na to, stay active pa rin, kahit 70s. Pero, mas hinay-hinay na. May alalay na, baka lakad-lakad, walking na lang, hanggang brisk walking, wala na masyadong mga jogging, baka hindi na kaya. Nutrition, kailangan natin ay maraming fiber. Kasi constipated na ang 70s, kahit 60s, 50s, nako-constipate na tayo. Humihina na bituka, humihina na yung paggawa ng laway, humihina na yung gastric juice natin, damihan na yung protina, bawas kanin, calcium and vitamin D para sa buto. Calcium, vitamin D, kahit mga edad 50s, lalo na sa kababaihan, calcium and vitamin D. Number 3, sabi ko nga, iwas pagkahulog, osteoporosis, baka matumba. Diba? Mabali yung hip fracture ang nakamamatay, delikado. Pag na-hip fracture, nakahiga na, magkaka-bed sore, hindi nakakain, hihina na, magkakapulmonya. Kaya sabi ko, iwas sa hulog, dapat safe ang bahay. Number 4, tips sa edad 70s pataas, memory loss. Kailangan may kausap araw-araw. Hindi pwede magsatawagan nyo yung mga lolo-lola. Kayo naman dapat meron din kinakausap na mas bata. And last tip para sa lahat, stay hydrated. Diba? Kailangan may tubig. Pag edad 60s, 70s, kahit 5 basong tubig, pwede na yun. 5 basong liquid. More water. Pwede naman mga juice at diba? Kung hindi naman mataas ang sugar nyo. Pero mas maganda kung tubig lang. Okay? Depende. Depende kung payat naman kayo, pwede buko. O yung mga juice, soft drinks, siguro pa konti-konti lang. Pero more tubig pa rin. Okay? So, for all ages, final tips ko, dapat magdasal, dapat maging faithful sa partner, gumawa ng mabuti sa kapwa, and spiritually at peace. So, ready tayo sa every decade para pagpunta natin sa next decade, malakas tayo. God bless po sa inyong lahat. Sana nakatulong itong short video natin. God bless po.